Ayan, maraming salamat po, Brother Melvin. Ayan, sa lahat ng ating pong mga tagapakinig ngayon. Good morning po sa inyo pong lahat. Ngayon ang ating pag-aaralan ang nag-uugnay sa atin sa langit. Yan, sa mga makalangit na dako, ito po ang ating pong pag-aaral. Ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na siyang mapagmahal, nagbigay sa amin ng buhay. Kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at inilalapit po namin ang aming pong mga sarili. Amin pong dalangin o Diyos nawa ay magawa namin na maayos ang dapat po namin gawin at maintindihan po namin kung sino po ang nag-uugnay sa amin diyan po sa langit. Salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So ang sang-ayon po sa banal na kasulatan, ang ating pong pinaka key text sa 3:17 ng Mateo. Sabi po dito, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito pong talata na ito ay pagkatapos na mabautismuhan ang ating pong Panginoong Hesus. At merong tinig sa langit na iyaan ang sinabi. At syempre, ang nag-uugnay sa atin sa langit, walang iba kundi si Jesus na siyang ating pong tagapamagitan at wala nang iba. Yan, tagapamagitan po natin ang ating pong Panginoong Hesus. Kung siya po ang nag-uugnay sa atin sa langit, kinakailangan din naman natin na kumonekta sa ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po dito sa mga makalangit na dako, matapos na mabautismohan si Kristo Jesus sa ni Kristo ni Juan sa Jordan, umahon siya sa tubig, lumuhod sa pangpang ng ilog at nanalangin taimtim sa kanyang Ama sa langit para sa kalakasan upang batahin ang pakikipaglaban sa prinsipe ng kadiliman na malapit na niyang harapin. Pagkatapos talaga mabautismuhan mga kapatid, ay hinalangin siya upang makayanan niyang harapin ang kaaway. Dito kapag tayo ay nababautismuhan mga kapatid, ipinapanalangin tayo. At iyon ang simula ng ating paglaban sa makasalanang mundo ito. Bakit? Dahil nasa side na tayo ng Panginoon. Tayo ay nakikipaglaban sa espiritual. Kaya kailangan natin tatagan. Sa mga nabautismuhan na, no? Tayo ay patuloy na nakikipagbaka. At sa mga mababautismuhan pa lamang, ano? Kapag ka mababautismuhan, yan po yung paghanda o starting point na tayo ay lalaban spiritually. Pero hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kasama natin siya sa laban na ito. Nabuksan ng kalangitan sa kanyang panalangin. Sabi, ito yung panalangin ni Jesus. At ang liwanag ng kalwalatian ng Diyos na mas maliwanag pa kaysa sa araw, sa katanghaliang tapat, ay nagmula sa trono ng walang hanggan. At sa pagkuha sa anyo ng isang kalapati na tila makitab na ginto. Ayan. So dito po no yung pong ang banal na espiritu ay makikita sa anyo ng kalapati. Hindi mismo kalapati kundi anyo ng kalapati. Ay pumaikot sa anak ng Diyos habang ang maliwanag na tinig mula sa langit na may nakakapagpangilabot na kagandahan ay narinig na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Yan, ito po ang tinig. No? Napakaganda nito. No? Ay kung may marinig tayo sa langit na ito, no? Magkatapos na tayo mabautismuhan. Ay napakaganda. Ito yung nangyari lamang sa panahon ng ating pong Panginoong Yesus. At mayroon siyang mahalagang misyon. At napakaganda ng misyon niya. At napakatindi ng misyon ni Jesus. Yung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo o magbata ng mga kahirapan para po sa bawat isa sa atin. Siya po ang nag-uugnay sa atin sa langit. Narito ang kasiguruhan para sa anak ng Diyos nang tinanggap ng kanyang ama ang nagkasalang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang kinatawan at kanyang pinagkalooban sila ng ikalawang pagsubok. Yan. Sinimulang muli ang pagtatalastasan sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng Diyos at ng tao na nasira ng pagkahulog ni Adan. Ayan, alam po natin yung story. Nasira yung ugnayan po ng tao sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Adan na nagkasala. At dito mga kapatid, muling mare-reconnect tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus.
No? Siya ang ating tagapamagitan. Bakit? Bakit siya karapat-dapat na tagapamagitan? Dahil siya yung hindi nagkasala na tao. At siya ay ating Panginoong Diyos bago magkatawang tao. Hindi po pwede maging tagapamagitan ang tao lang at hindi Diyos. Di ba? Ang tagapamagitan po ay ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siyang walang kasalanan, sabi diyan, ay naging kasalanan para sa sangkatauhan upang ang kanyang katuwiran ay maibilang para sa tao. Yan po mga kapatid, no? Siya po ay naging makasalanan para sa atin, para po maibilang sa atin ang katwiran ni Jesus Christ. Kaya kapag ka nababautisman tayo, tumanggap tayo kay Jesus Christ, ang binabalot sa atin yung katwiran ni Kristo at inaalis sa atin yung ating kasalanan at kinukuha ng ating Panginoon at tayo ay nililinis sa lahat ng ating pong kalikuan. Kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang personal na tagapagligtas at hindi ka nabautismuhan, paano ka nga namang malilinis? Paano kang bibihisan ng Panginoon ng katwiran niya? Di ba? Paano ka bibihisan ng Panginoon? At paano ka lilinisin sa ating mga kasalanan? So kinakailangan ng tao ay mabautismuhan. Yan. Mailubog sa tubig, mabautismuhan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ng kasakdalan ng karakter ni Kristo, na itaas ang tao sa sukatang moral sa Diyos. Yan. Sa pamamagitan ng karakter ni Kristo. Bakit hindi karakter natin? Nagtanong pa tayo, nagtaka pa tayo. Di ba? Nagtaka pa tayo kung bakit hindi natin karakter. Tignan mo naman karakter natin, di ba? Karakter po ni Kristo para maitaas ang ating moral, makita ng Panginoong Diyos, karapat-dapat tayo sa langit sa pamamagitan ni Jesus. Karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. At sa pamamagitan ng mga kabutihan ni Kristo, ang tao'y may hangganan ay naiugnay sa walang hanggan. Kabutihan pa rin ni Jesus. Bakit hindi natin kabutihan? Sabi naman ng iba, mabait naman ako eh. Wala naman akong inagrabyado, mabait ako, marami ako natulungan. Pero hindi sapat ang kabutihan po natin. Dahil yung kabutihan natin may latak, di ba? May halong pagkakasala. Pero yung kabutihan ng Panginoon, ito po ay purely, purely mga kapatid, pure na kabutihan galing sa Kanya. Di ba? Sa gayon, ang malaking agwat na ginawa ng kasalanan ay pinagdugtong sa pamamagitan ng manunubos ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon, tayo ay naidugtong sa langit. Sa walang pagkakasalang ating Panginoong Hesus, siya po ang ating tagapagligtas. No? Ngunit kakaunti, ito ang malungkot, ngunit ang kakaunti ang may tunay na pagkaunawa ng mga dakilang pribilehiyo na nakamit ni Kristo para sa tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng kalangitan sa harapan niya. Ang anak ng Diyos noon ay naging kinatawan ng ating lahi, mga kapatid. No? Kasi di ba, yung tupa pinapatay in behalf of us, in behalf sa mga tao nun sa Old Testament. Yung tupang walang kasalanan, yung tupang walang kapintasan. Ngayon, taong walang kapintasan, taong walang kasalanan, si Jesus namatay para sa atin. Kinatawan para sa atin. Namatay para sa atin. Ang problema, kaunti lang ang may alam. Kaunti lang ang merong nakakaalam, pero yung hindi lahat na nakakaalam, pinahahalagahan yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. As if parang kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Di ba? Hmm. Dito merong tawag dito. Dito sa church ng Gimba, no? Kapag sila'y magbe-birthday, napakalakas ng videoke maghapon kahit Sabado. Pinuntahan ng ating elder, napakasiyuan na hinaan yung pong videoke at mag-worship. Pero mo, Sabbath school, di ba yung worship hanggang AY, napakaingay talagang todo ang videoke kahit alam niya na may simbahan sa harapan. Sa harapan lang yung bahay nila, dito sa Gimba. The Gimba Church. Sinasabay. Hihinaan pag nandun yung elder, pagka nakiusap. Pero pag tumalikod na at tumalis, lalakasan uli. Nangaasar. Pero noong January 30, isang madaling araw, January 30, yung taon na yun,
na pinag-alaman ni Elder Egil Sumawang. Hindi na ho nagising, 28 years old. January 30 ngayon lang, January 30. Hindi na po nagising. Malakas uminom, talagang walang respeto sa pag-worship sa Panginoon. Hindi na po nagising, January 30. Patay na. Ayan, pinaglalamayan ngayon. Wala ang hindi nakakaunawa sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Marami ang hindi nakakaunawa sa pribileyo na binigay ng Panginoon, na binigyan ng pagkakataon na malaman ito, ngunit binaliwala. Kaya tayo, di ba? Yung isa pag-aaral natin, huwag natin pabayaan kahapon. Huwag natin pabayaan ang ating pong pag-worship sa Panginoong Diyos. Huwag nating pabayaan ang pananalig natin sa ating pong tagapagligtas. No, huwag nating pabayaan yung pribilehiyo na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Baka isang araw hindi na rin tayo magising, di ba? Hindi natin alam ang buhay natin eh. Ang tanda, bata, hindi natin alam ang buhay natin. At ang mahalagang kapangyarihan at kalulatian na ibinigay sa kanya ng kamahalan ng langit at ang kanyang mga salita ng pagtanggap ay siyang pinakasiguradong pangako ng kanyang pag-ibig at mabuting kalooban para sa tao. Ano po ang kasiguraduhan ng pag-ibig at kalooban ng Diyos para sa atin? Yung pong kapangyarihan, yung pong kalulatian, yung pagtanggap sa kanya pong mga salita, yung pananampalataya sa ating Panginoon. Kasiguraduhan yun sa pangako ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. Habang naririnig ang pamamagitan ni Kristo para sa atin, ibinigay ang patunay sa tao na tanggapin ng Diyos ang ating mga panalangin para sa ating sariling kapakanan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ayan po mga kapatid, no? Yung ating po mga panalangin, ang pinakapanalangin po natin na sigurado, yung paghingi natin ng tawad at ng kaligtasan. Yung paghingi natin ng material na bagay, hindi sigurado eh. Minsan nananalangin tayo out of our ignorance. Kapag nananalangin tayo ng mga bagay-bagay para sa atin, hindi natin alam yung pinapanalangin natin. Gusto natin magkaroon ng ganyan, magkaroon ng ganito. Pero kapag ipinalangin natin yung kaligtasan natin, yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, yung pagsisisi natin, sigurado yung mga kapatid, diringgin tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun lang yung panalangin na sigurado na kalooban ng Panginoong Diyos. Dahil yung lahat ng ating diringgin na gusto mo magkaroon ng ganyan, nagkaroon ng ganito, ito ang mangyari sa buhay mo, hala pang kasiguraduhan yun dahil maaring kalooban mo lang yun pero hindi kalooban ng Diyos. Di ba? Pero yung eksaktong panalangin na kalooban ng Diyos, yung pong humingi ng tawad, humingi ng kaligtasan sa Panginoong Diyos dahil yun ang gusto ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. No? Ang nagpapatuloy at taimtim na panalangin ng pananampalataya ay magdadala ng liwanag at lakas sa atin para mapagtagumpayan ang pinakamabagsik na paglusob ni Satanas. Paano natin mapagtatagumpayan ang pinakamabagsik na paglusob ni Satanas? Aba, sa pamamagitan po ng patuloy, ayan, consistency, consistent na panalangin, taimtim na panalangin na may pananampalataya. Ayan po mga kapatid, yan yung sikreto, pananampalataya, panalangin ng taimtim, tuloy-tuloy na panalangin. Kahit anong pinakamabagsik na paglusob ng kaaway, hindi tayo matatalo dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Ang buhay ng isang nabubuhay na Kristiyano ay buhay ng isang nabubuhay na dalangin. Ba, yan ang pinaka-the best dito. Kung gusto po natin na mabuhay na tulad ng isang tunay na Kristiyano, kung tayo ay nagsasabing Kristiyano tayo, kailangan tayo nabubuhay na dumadalangin sa ating Panginoong Diyos. Itinuturo tayo ng ating dakilang tagapanguna sa nakabukas na langit bilang tanging pinagmumulan ng liwanag at lakas. Yan. Saan daw po tayo itinuturo? Papunta sa langit. At sino nasa langit? Ang ating Panginoong Diyos. No, hindi po langit ang ating punteriya, kundi ang ating Panginoong Diyos ang nais natin na makita at makasama sa buhay na walang hanggan mga kapatid. At yung dalangin nga natin, ang number one na dapat nating idinadalangin, yung pong ating kaligtasan, yung kapatawaran sa ating mga kaligtasan. Di ba? Marami na tayong beses na nalangin para sa material na bagay, para sa kaligtasan, para sa kalusugan. Minsan nabibigo tayo.
namamatay pa rin yung ating ipinapanalangin, yung ating idinadalangin ng mga material na bagay, yung mga adikain natin. Di ba? Pag nanalangin tayo, hindi naman nangyayari. Pero yung kaligtasan, mga kapatid, yun ang number one na kalooban ng Panginoon. Kasi yung ipinapanalangin natin na mga bagay sa sanlibutan na ito, minsan tayo lang yung may kalooban. Tayo lang yung may gusto, pero hindi yung kalooban ng Diyos. Dahil kung di rin din ng Panginoon yun, baka mapahamak lang tayo lalo. Ayan, baka mapahamak lang tayo. Mapahamak tayo, mawala tayo sa spiritual na buhay. Mawala tayo sa kaligtasan, mga kapatid. Mawala tayo sa focus sa Panginoon. Tama na nga na ito yung buhay natin, nakafocus tayo sa Panginoon. Kung bibigyan pa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kahilingan, baka mawala na tayo sa pananampalataya, mga kapatid. No? Mawala na yung ating focus sa ating pong Panginoong Diyos. Biro mo, bigyan ka ng maraming mga ginto dahil ipinalangin mo sa Panginoon. Papaano ka ngayon mag-focus sa Panginoon kapag marami ka ng ginto? Kaya nga ang idinalangin ni Haring Solomon, karunungan, di ba? Dahil lahat ng yun ay daragdag sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo magkaroon ng ganyang kaginhawang buhay, unahin muna ang Panginoon, di ba? Sa Mateo 6:33. Pero number one na dapat idalangin, yung paghingi natin ng kaligtasan sa ating po Panginoong Diyos. Yeah. O, dito po mga kapatid, ito po yung dalangin ng ating pong Panginoong Jesus. Siya po ay isang buhay na patotoo na sa pamamagitan niya siya yung siya yung nag-uugnay sa atin sa langit. Si Jesus Christ, siya yung ating example habang siya nabubuhay dito. Yung kanyang buhay ay buhay na panalangin. Pero mo si Jesus na yun, siya ay ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao, nananalangin pa rin. Bago siya ipagkanulo, nanalangin siya, mga kapatid. Nanalangin siya. At lagi siyang nananalangin para sa bawat isa sa atin. At number one nga na panalangin niya, makababasa natin sa John chapter 17, na yung number one na panalangin niya sa mga mananampalataya, magkaisa. Magkaisa na i-push yung pangangaral. Magkaisa sa pagsamba at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya po, after na manalangin ng ating Panginoong Jesus, sabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod. At dahil nalulugod ang Diyos Ama kay Jesus Christ, siya ang nag-uugnay sa atin sa langit. In short, siya ang ating tagapamagitan. At ngayon mga kapatid, no, ang kanyang ministry ay siya'y namamagitan sa atin doon sa langit na tinatawag na sanctuary. Siya'y namamagitan sa atin mga kapatid. O kapag tayo nanalangin, diretso dinidinig ang ating dalangin dahil sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Yung dalangin na binabanggit ko mga kapatid, na dinirinig ng Panginoon, yung pong paghingi natin ng tawad. Alam mo kasi kapag naligtas tayo, yung lahat ng pangangailangan natin, lahat yan mapupunan. No? Yung kalusugan, lahat yan mga kapatid. Yung pong kamatayan, mawawala lahat yan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun dapat ang number one na ating idinadalangin. Minsan, ang dami nating idinadalangin. Puro kalayawan, puro pang sarili. Hindi man lang tayo nanalangin na Panginoon, salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Yun ang number one na ating dapat na bukang bibig bawat araw sa ating panalangin. Yan, hindi yung puro panalangin mo, Panginoon, gusto ko magkaroon ng electric pan, ng ganito, ng ganyan, para ganito yung buhay namin. Okay din yun, maganda rin yun mga kapatid. Pero number one na idalangin mo, na idalangin natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Baka napakadami mo nang idinalangin na puro material. Ni isa man lang na paghingi ng tawad sa Panginoon, wala. Paano yun? Di ba? Ang purpose kasi ng panalangin, Panginoon, ako'y nagkasala na naman. Patawarin niyo po ako. Yun ang purpose ng panalangin. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa buhay na ito. Na magkaroon kami ng pag-asa na bagamat kami nalugmok sa kalungkutan, tulungan niyo po kami na umasa at manalig sa inyong pangako na mayroong pagkabuhay na maguli sa mga mahal namin sa buhay na nanampalataya sa inyo. Yan ang number one na panalangin, mga kapatid, bawat araw. So ito po ang mga kalangit na dako na sinasabi sa atin na ang nag-uugnay sa atin sa langit, si Jesus Christ. No, kung wala ang ating Panginoon, kahit tayo ay maglumpasay na manalangin diyan, hindi tayo maririnig dahil wala ang Panginoong Jesus. Pero dahil nandiyan ang ating Panginoon, siya namamagitan sa atin, anytime na panalangin natin patungkol sa ating kaligtasan, maririnig at maririnig
ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po ngayong umaga ay tayo ay dadalangin muli at ang ating pong mga prayer request kung kalooban ng Panginoon ay kanyang diringgin, no? Ayon sa kanyang mayaman na kalooban para po sa atin. Para na sa ganoon, yung mga answered prayer, maging daan ito para patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Yan yun eh. Kalooban ng Panginoon na dinggin yan, yan yung magiging daan para maglingkod pa tayo lalo sa Panginoong Diyos. Kung alam ng Panginoon na kapag diniligan ng Panginoon, lalo nating mag-glorify ang pangalan niya, mangyayari yan, yung panalangin na yan. No? Pero kung hindi, pang sarili lang natin, wala yan mga kapatid. Dahil number one na dinidinig na panalangin ng Panginoon, yung tungkol po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ating pong kaligtasan, mga kapatid ko. No? So ngayon, tayo po ay dadalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong devotional. At tayo po ay manatili habang pagkatapos hanggang sa matapos ang ating pong panalangin ngayong pong umaga na ito. Mayroon akong sasabihin sa inyo na ibig sana nitong awitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa inyo at sa buhay na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Sa Kanya mayroong kabuuan.
po mga kapatid, sa kanya may pag-asa. Salamat po Ma'am Karin, ano po, sa magandang awit na yan. Kaya parehas pala na i-play ko nung una, no? Yung kinanta ng mga youth. Tapos Ma'am Karin ka, parehas din, ano? Nagkatapat na parehas. Kaya tapon din parehas eh. Pero anyway, maganda yung mensahe ng awit, ano po, maganda. Maganda yung mensahe ng awit. Marami pa naman ngayon sa atin na kagaya sa lesson, sa lesson kagabi, nung Miyerkules pala, na yung mga awit ay tila baga nawawalan sila ng pag-asa. So pag tayo tila baga nawawalan ng pag-asa, huwag mawala ng pag-asa, no? Dahil sa kanya may pag-asa talaga. Kulang tayo sa faith pag gano'n, ano? Yan, salamat sa magandang awit na yan. At ang tunay na nag-uugnay sa atin sa langit, sa iyo lang iba si Jesus Christ, ano po. Kaya dapat talaga, para nakaugnay tayo ng tunay sa langit, dapat tunay din naman yung pagtanggap natin kay Jesus, ano. Dapat tunay. Mahirap yung peke. Meron kasing peke, ano. Madaming peke sa mundo na ito. Madaming peke. Pati pa naman yung pagtanggap kay Jesus ay pinipeke. Mahirap yun, ano. Dapat gawin nating tunay. So paano magiging tunay? Kapag tayo ay palagi tayo nakakonek sa kanya. At yung mga ginagawa natin at sinasabi at iniisip ay kalugod-lugod sa Panginoon, yung tunay na si Jesus ay nasa puso natin. Ngunit bagaman nagkakasala tayo, siyempre ang tao ay likas na makasalanan. Dapat ay nakikita natin, ay nagkamali ako, sorry po Lord, patawad po, tulungan akong maiwasan ito susunod. So ganun, ano, kapag nalalaman pa natin yung ating na nagkakamali tayo, sa oras na nagkamali tayo, connected pa rin tayo kay Jesus. Yun ang good news, di ba? So ayan, ano, dalawa yung nakita ko dito magandang topic. Una, yung tuloy-tuloy na panalangin. Yan ay ating koneksyon kay Jesus, at yan ay tunay na nag-uugnay sa atin sa langit. Pangalawa, pag pala nagpe-pray tayo, maganda yung sinabi ni Pastor, ano, ay ang purpose pala ng panalangin ay para mapalapit tayo sa Panginoon, hindi para manghingi ng mga hihinang kung ano-ano lang ano natin kailangan. Yan ay tunay na purpose ng panalangin, ano. Yun nga, no, minsan nakakalimutan natin yung pasalamat sa kaligtasan na ibinigay sa atin, ano. Pero yung pagpahingi ng patawad ay dapat inuuna pala natin, hindi sa huli. So usually sa huli natin yan pinapanalangin. Unahin natin yan para mas talagang sincere tayo sa ating paghingi ng patawad, ano. Kaya sabi ko, maya pwede kang humingi ng tawad every time na magkakasala ka. Siguradong daming beses mo mananalangin sa maghapon, ano. Mas lalo kang connected, no, kasi mabibilang mo ilang beses ka nanalangin, ilang beses ka nakagawa ng kasalanan. Madami, no, madami. So anyway, ganun pa man ay salamat sa magandang mensahe. Salamat po Pastor, at kami ay tunay na na-bless sa umaga na ito. Yan ay isang tunay na dapat naming alalahanin, magpasalamat sa kaligtasan at humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. At yan ang mga panalangin natin, mga karating yan sa Diyos, Ama. Kapag si Jesus ay nasa puso talaga natin, ano. Pag wala, paano makararating? Hindi makararating, ano po. Pakisali po natin sa prayer si Tita Nympha. Masakit sobra yung likod niya, nadulas po kasi siya, nadulas. Ay ingat po Sister Nympha, at medyo baka napipitan na ugat o kaya masakit yan sa likod, ano po. At sasama natin sa panalangin. At si Janet din po, na matunaw na yung bukol sa kanyang ovary. Sige po, sama po natin sa panalangin. At meron pa ako dito nakita, si Rona Acuevas, yun siya. Good morning po, thank you po sa prayer, okay na po yung heart ko. Yan. Praise the Lord, ano po. At alam niyo, sabi ni Jesus doon sa pinagaling niya isa, ay sabi niya nung pinagaling niya, go and tell others that God heals you. Di ba? Go and tell others na pinagaling tayo ng Panginoon, ng Diyos, ano. So yan ang maganda, ano po, isang maganda na turo sa atin ni Jesus. Ayan. God heals me. Meron nga isang illustration dyan na nakita ko dati na
isang bata nagsisigaw sa kalsada dahil pinagaling siya ng Panginoon. Ano? Nag-chat pala si Kuya Melchor. Good day po brother, pakisama niyo po sa panalangin niyo aming apo na si Kiana, na sana gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Ay, yung batang cute, may sakit pala. Nasama natin si Kiana. Sama po natin. Okay, ala na bang iba dito na tumabol? Sige po, let's pray po mga kapatid. Masama tayong magdalanginan. Ihihin natin na nakapatoran yung ating mga pagiging mahina po. At patuloy tayong palalakasin sa tulong ng Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, una-una kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasan na inyo ibinigay sa amin na libre, walang bayad. Ngunit ito kailangan namin tanggapin at tunay na isabuhay namin upang sa ganun ang aming kaligtasan ito sa huli at aming makamtan. Salamat sa mga aral sa umaga na aming napapakinggan na tunay na nakapagtatouch ng aming mga puso at naging daan para kami patuloy na makapagbago na aming karakter hanggang sa kami ay maging handa na salubungin kayo sa inyong pagbabalik na malapit nang dumating. Maraming salamat po at nariyan kayo. Kami man ay hindi karapat dapat, kami man ay makasalanan, patuloy nyo kaming pinalalahanan. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Dalangin namin na patuloy kaming gabayan ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na kami ay patuloy na nakakonect po sa aming Panginoong Jesus na tagapagligtas, upang sa ganun ang aming mga dalangin ay patuloy na makarating dyan sa langit na bayan, inyong tingin, at kami ay maging halimbawa rin naman ng iba, makatulong sa pagpapabalita ng mabuting balita ng inyong mga pangako sa iba, at higit sa lahat maging inyong mga taga-ani sa maraming bukirin. Maraming salamat sa mga gabay at patnubay. Tunay naramdaman po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Rona na siya ay inyong pinagaling. Okay na ang kanyang puso, patuloy nawa siyang bigyan ng kalusugan sa araw-araw at makita ng kanyang mga nasasakupan na kayo ang dakilang Diyos na magagamot ang siyang nagpagaling sa kanya. Baguhin niyo rin po ang kanyang buhay. Alam namin na ang lahat sa kaming lahat ay kailangan ng pagbabago sa aming karakter. Kaya ito ay aming dinadalangin din po sa inyo. Kasama din po namin sa panalangin ang apo ni Kuya Melchor na si Kiana. Siya po ay may karamdaman sa mga panahon na ito. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Siya ay palakasin ang kanyang resistensya upang sa ganon bumalikan niya ang kasiglahan sa kanyang pagiging bata at makita niya kayo ang dakilang manggagamot, ang dakilang mapagmahal na Diyos na nagpagaling po sa kanya at maikwento niya sa kanyang mga kalaro. Amin din sinasama sa panalangin prayer request ni Ate Respeb na kanyang mga kasibigan na si Deli at kanilang kasama pa na pupunta ng lilipad papuntang Saudi. Silang apat ay inyong samahan sa kanilang paglipad, pagbiyahe. Ligtas sila makarating doon, nilayo sa anumang kapahamakan. At sa kanilang gagawin doon ay sila po'y ingatan sa araw-araw at samahan sa kanilang pagtatrabaho, kanilang pamumuhay doon na malayo sa ano pa mga kapahamakan, at higit sa lahat malapit po sa inyo sa lahat ng oras. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ang mga nakikinig sa araw na ito. Patuloy nyo kaming samahan sa aming gawain sa maghapon, ilayo sa anumang kapahamakan. Kasama din namin si Sister Nympha Rivera na sobrang sakit ng kanyang likuran, at naway po siya ng inyong pagpagaling na kamay. Bigyan po siya ng maayos na karamdaman. Ito unti-unti niyong pagalingin, at upang sa ganun siya ay makapanumbalik sa kanyang mga gawain doon sa kanilang lugar sa Tabacao. Amin din patuloy sinasama sa panalangin si Sister Janet Salvado. Siya po ay may bukol na kanyang iniisip na ito'y maalis na sa
Sa tulong po ninyo, ito ihipuin po ninyo na iba pagpagaling na kamay, at wag na itong at patuloy na mawala pa. Alam namin na wala pong imposible sa inyo. Alam namin na ito ipagkakaloob niyo po sa amin. Ito isang napakaliit na bagay lamang para po sa inyo. Nadalangin namin na ito ay tunay na mawala, upang sa ganun amin ting madama at tunay na maranasan ang inyong mga pangako, at ito'y aming ipagmamalaki sa aming mga kaibigan, kakilala, sa lahat ng aming nasasakupan ng tunay na pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Ay tunay na hindi nyo kami pinababayaan. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Kasama namin patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pangangaral na gagawin dito sa aming area. Gayon din nila siyasahin ang kanilang ginagawang pangangaral, kasabay na rin sa mga Bible students sa Tabacao at San Antonio at sa Gapan, at church planting site sa Likab, kaya din sa General Tinio at sa iba pang lugar. Patuloy nawa ito maging matagumpay, at pagkaloob nyo po ang inyong kalooban na maganap sa mga panahon na kailangan, at kayo din ang bigyan ng karunungan naman nakakarinig na inyong mga aral, na kayo ay tanggapin din naman bilang personal na tagapagligtas. At may mga iba nang tumanggap, hindi pa man natatapos ang pangaral. Alam namin na ito ay kailangan nila ng tulong po ninyo ng Holy Spirit, na sila ay maging matatag sa kanilang tinanggap na pananampalataya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang comfort na sa mga family na nawalan ng mahal sa buhay. Sila ay patuloy nyo pong i-comfort sa mga oras na ito sa kanilang kalungkutan. Sama namin ng Dipalubos family, Villaganas and Magro family, ang family nila Mike and Martha Mamaril, at gayon din yung family ni Brother Tinto, family ni Richard Miligreto, gayon din ng comfort sa magkakapatid na si Patrick, Nicola, Trixie, Pasqua. Patuloy niyo po silang samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, na sila ay huwag maulan ng pag-asa, sapagkat sa inyo may pag-asa, at ala na kaming dapat pang ibang pagtiwalaan pa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga buong pamilya na nakikinig ngayon, ang aming good health, hanap buhay, ay aming tinadalangin po sa inyo. Kasama namin sa panalangin ang mga anak ni Medin Peligro Kataw, na si Hara at si Cory, gayon din ang family ni Ate Milen, family ni Ate Lorna, family ni Sister Rose Chris Encarnado, Dang de la Cruz, at ng iba pa. At gayon din aming sinasama ang mga Bible students sila Ate Flor Erilia, sila Mike and Martha Mamaril and family, sila Tata Cesar at si Heidi De Leon. Naway patuloy silang bigyan ng karunungan at tanggapin ng mga aral na inyo na nagmumula po sa inyo, at higit sa lahat tanggapin po kayo bilang aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Gayon din sa San Antonio at sa Tabacao na may 25 na Bible students. Amin din sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery. Una-una ni Brother Jose Astrero, na siya ay naputulan ng daliri. Alam namin na hindi madali mawala ng isang daliri, pagkat ito ay napaka-importante sa aming mga gawain sa araw-araw. Ngunit nariyan kayo para tulungan kami. Ipagkaloob po sa kanyang kalakasan, ibalik sa kanyang kalakasan. Hindi man may balik ang kanyang daliri, alam namin na siya ay patuloy na makagagawa sa inyong bukirin sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Alisin nawa ang mga sakit at kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang kamay. Kasama din namin si Pastor Alex Rigor, na may balik ang kanyang pagsasalita, kalakasan at kalusugan. Dalangin namin kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, kay Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Casamorin, kay din sina Sister Adele na may karamdaman, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina at si Tatay Rudy. Kaya kagalingan din ang aming kahilingan kina Michael Torrelia, tatay ni Pastor, nanay ni Pastor, gayon din si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at gayon din si pamangkin ni Sister Marites Tumali Loreto, si Brother Arman Reyes, si Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Chinchin, si Sister Wendy, si Michael Torrelia at si Daniel, Sister Percy, si Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano,
si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, na si Romnick Erelia Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, kasama na rin sina Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, ang ilan sa kanila ay nasa recovery, ang ilan ay patuloy na papalakas, at ang karamihan ay patuloy pa rin nasa barig ng kalamdaman. Ngunit lahat kami, Ama, ay nagtitiwala sa inyo na kayo ang nagbibigay na sa amin ng aming kaligtasan, ang nagbigay sa amin ng aming buhay, at higit sa lahat ang tutulong sa aming mga pangailangan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Humihiling po kami ng kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. Itong lahat ay aming dinadalangin. Ipagkaloob niyo po sa amin ito ayon sa inyong kalooban, hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po, good morning mga kapatid. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy nagsishares. Meron 9 shares ngayong umaga. Maraming salamat po. Alam ko na nasa ating kalagitnaan ng Panginoon kapag tayo nanalangin na tayo lahat ay connected po sa Kanya. Kaya ako'y natutuwa at higit sa lahat ang pinakatutuwa ay si Jesus. Ano po? Sa mga panahon na ito, tayo sama-samang nanalangin sa bawat umaga, sama-samang natututo sa Kanyang mga aral, sama-samang nagpapatuloy sa pagbabago ng karakter sa kalooban ng Panginoon. Kaya God bless po sa bawat isa. Ano po? Sa mga hindi ko pa nabati, good morning din po sa inyo. Sister Valentina Cordova, isa-isahin natin yung mga hindi ko nabati. Sister Julieta de la Cruz, good morning po. Ate Christy, Kuya Edgar, at sino pa? Halos lahat ay nabati ko na. Meron dyan sa background. Si Ma'am Bea, welcome Ma'am Bea. Ano po? Welcome po, nakita ko sinare mo yung ating live. Praise the Lord. Ano po, Ma'am Bea, hindi kita i-invite dito bumalik. Hindi ka rin i-invite ni Pastor, pero may isa nag-i-invite sa iyo. Walang iba kundi si Jesus. Ano po? Kaya kung narinig ito mo yun, yung invitation ni Jesus, may bumalik sa devotional tuwing umaga dito. Tunay na may pag-asa. Ano po? Tunay na may pag-asa. Kay Kristo ay tunay na may pag-asa. Kaya si Sister Rona Acueva Suncia, good morning din po. Ma'am Femi, Kuya Abner, Elijah Gab Sabat, good morning din po. Elijah Gab Sabat, parang familiar yung kanyang pangalan, Elijah. Anyway, hindi ko nakita yung profile picture. Welcome po. At sino pa? Lahat na inabati ko na. Magandang umaga po sa lahat. Sister Pasita Astrero, yes, amen din po. Ayan, si Sister Pasita Astrero. Mga taga-Nueva Ecija, mga Astrero, no? Ang daming Astrero dyan sa gawin ng West, ano po. Mga kamag-anak ni Pastor Chris Astrero. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind pagka tayo mga kalimutin. Patuloy tayong ma-revive pagka tayo mga nakatutulog. Naway magising tayo tuwing umaga, no? Patuloy tayong ma-bless sa tulong natin Panginoon. God bless po sa bawat isa.